Okay. So, nag-install tayo ng bagong gulong dito kay Octavia. And by the way, today is my birthday, January 14. So, madaling tandaan kung ano ang mileage na at saka ang longevity ng tires na to. Birthday ko. Kahapon, January 13, ay anniversary namin yung Octavia. 5 years namin. Nasa 17,000 kilometers na. Okay. Ayan. So, speaking of the new tires, ang kinabit natin, finally, ang napagdesisyonan ko is the Dunlop Trail Max Mix Tour. Okay, same size pa rin, 120 70 17 sa unahan, and then 160 60 17 sa likuran. Moderate lang muna, hindi pwedeng quick acceleration, hindi pwedeng hard braking, hindi pwedeng lean angle na akala mo si Marc Marquez nasa 62 degrees 68 degrees parang nasa MotoGP. Hindi ganun. So bibigyan natin ng varying inputs, paiba-ibang inputs yung bagong gulong para ano siya, masanay. Yan, kaya nga break-in bini-break-in ang bagong gulong. So bibigyan natin siya ng varying inputs, paiba-ibang input. Huwag natin masyadong bibiglain. Ayan. At habang ginagawa ko yan, syempre pinapakiramdaman ko yung bagong gulong. Kasi itong Trail Max Mix Tour ng Dunlops ay kakaiba dahil siya ay considered as a touring adventure tire. Sabi nga ng iba, it's considered as a dual sport tire. Ayan. Nakikita nyo naman yung kanyang block pattern. Hindi nga siya tread pattern block patterns na siya kasi mga bloke na yung mga blocks na, rubber blocks na, tread blocks na, malalaking tread blocks yung nasa gulong. So according to reviews, maaasahan ng ang tire na to kahit sa light off-roading, which I intend to do. Kaya ito rin ang pinili ko kasi sabi ko, something new naman. Baka pwedeng nakaka 5 years na ako ng puro road use, baka dito pwedeng mag-explore naman tayo ng ibang riding properties ng motor ko. So ngayon si Octavia nagpapanggap na adventure bike. So bigyan natin ng first kilometers review or impressions ang Dunlop Trail Max Mix Tour. Ayan. Ang para sa akin lang, priority ko sa gulong na to ay longevity. Gusto ko sana talagang tumagal to. Yung CST Adreno Sport na from factory nitong motor na to ay tumagal ng 16,000 kilometers yung likuran. Yung harapan, kayang-kaya pa niyang tumagal ng mga 4,000 kilometers pa. Matigas, makunat pa. Kayang-kaya pa nun. Pero kailangan ko ng paltan yung buong set. So I'm expecting na at least makakuha ko dito ng 15,000 kilometers dito sa tires na to. And my goal is to get those 15,000 kilometers in less than 5 years. Kasi yung 5 years, yung first 5 years namin ni Octavia naapektuhan pa ng pandemic So I'm hoping to ride more. I'm hoping to ride further, longer. Kaya nga yun din, sabi ko touring tires naman muna. Baka sakaling maiba yung yung mga pagra-ride ko. So itong ginagawa ko na to, city riding lang muna. City riding lang muna para lang magkaroon ng varying inputs. Okay. So, impressions. Wala naman ako nararamdamang kakaibang sobrang espesyal. Yan. Pero hindi ko pa rin naman inaasahan. Hindi ko inaasahan na may mararamdaman ako kung kakaiba o espesyal sa gulong na to dahil binibreak-in pa nga lang. Pero siguro ang mahalaga ngayon, vibrations, dahil kakaiba yung kanyang tread block pattern, pang touring adventure style, yung kanyang
tread and blocks. Ine-expect ng iba maingay o ma-vibrate. Wala naman. By the way, I'm using yung tire pressures ko yung tire pressure sa unahan is 36 psi, tire pressure sa likuran is 34 psi. I still need to test other tire pressures para sa gulong na to. Magre-research pa ako kung anong magandang baseline para sa touring adventure tire. Kasi malamang sa malamang may kaibahan yung tire pressures nito compared to street tires and road tires. Okay, so baka ibaba ko to ng mas mababa, siguro as low as maybe 34-32 or 32-30. Titingnan natin. But right now, I'm using my baseline, yung sanay ako na 36-34. And kami na. So far, wala akong nararamdamang harshness, vibrations. Hindi ko rin naririnig yung ingay niya. So far, so good. Sweeping from left to right. Maganda yung kayod ng kanyang tire profile. Ang sinasabing tire profile is yung shape ng gulong mismo, yung kanyang yung carcass. Okay, kung pabilog, kung pakwadrado, kung patulis. Kadalasan ng mga sports tires ay patulis ang bilog ng tire, yung profile ng tire. Ang mga adventure tires or mga cruisers or touring tires, kadalasan medyo pabilog. Now, and somewhere in the middle, yung mga sport touring tires or mga special tires or kung ano pa man. Basta yung profile kasi na matulis, yan, yung matulis na profile, it's good for sporty riding kasi ano siya, very responsive sa cornering, yung sa leaning. Pag initiate ng lean, staying on the lean sa mid-corner, maganda yung mga ganong profile. Ang kagandahan naman ng rounded profile or yung the touring profile is ano siya, very stable naman at very comfortable sa highway cruising. Ito kasi mixed tour. Touring tsaka may pagka-adventure ng kaunti kasi nga may off-road capabilities daw. So napansin ko sa kanya kanina nung in-install ko, medyo patulis. Sabi ko may pagka-sporty ang profile niya kasi patulis eh. Pero sabi ko parang hindi ata maganda yung masyadong matulis para sa off-roading. Kaya nga siguro sabi nila this is just for light off-roading, yung mga banayad na off-roading lang. Yung sporty yung profile, patulis yung profile, malikot siya, maliksi, very responsive, maliksi siyang ibato sa corner. Kapag rounded profile, talagang chill lang talaga. Pwede mong ibato sa corner, pero banayad lang siya. Hindi siya ganun kaliksi ng katulad ng mga sports tires. Pero, pag naibato mo na sa corner at nakuha mo na yung magandang lean angle, tapos maganda yung counter steering input mo, very stable naman siya. Ang kagandahan nun, mas madali siyang iangat, patayo ulit. Ayan, mas madali siyang bawiin. So, I'm guessing this is gonna be very stable sa highway cruising. Titingnan natin pag ni-review pa natin to after break-in. So far wala pa akong nararamdamang kakaiba in a bad sense or in a good sense. Nothing special really. Wala pa akong nararamdamang special. Hindi ko pa naman ina-expect kasi babago pa nga lang. Pero ang maganda dun, wala akong nararamdamang kakaiba. Yung let's say maingay, makalog, or may pumapalya. So far so good. First impressions, siguro sulit ba? Titingnan natin, hindi ko pa masasagot yan eh. Yung unahan nito is nasa 6.5, yung likuran nito is nasa 5.5. Kaya mas mura yung likuran kasi made in Thailand, yung sa plantas nila sa Thailand. Yung harapan nito is sa planta nila sa Japan, kaya mas mahal. Matasagot ko lang yung tanong na sulit ba yan kapag nakuha ko yung minimum of 15,000 kilometers dun sa rear tire. Tingnan natin. Maraming magagandang reviews
marami rin naman pangit na reviews, pero maraming mas magagandang reviews. Ngayon, sa magagandang reviews, nakaka-relate ako kasi ang gamit ng kadalasan nila, ang ginagamit nila is yung Honda 500cc, yung mga middleweight na naked. So nakaka-relate ako dun sa mga positive reviews, and to think na mas magagaan pa yung ilang mga motor dun. So tingnan natin. May nagsabi, ang mga nakita ko na negative reviews ay hindi daw confidence inspiring sa off-roading. Now, which is okay lang sa akin yun. Kasi kung hindi ako makakapag-off-road riding dito sa tires na to, okay lang. Okay lang sa akin. Kasi talagang road rider naman ako, city rider, urban rider, highway rider naman talaga ako. Pero, ang kagandahan ng meron akong ganitong klaseng gulong, just in case na magkayayaan o mapasuot ako sa hindi ko dapat suotan, tapos maging rough road, di at least merong light off-road capabilities yung gulong na gamit ngayon ni Octavia. And I'm hoping na hindi tunay yung mga sinabi ng iba na hindi daw siya confidence inspiring. May mga pagkakataon daw na madulas daw sa loose gravel. Naisip ko naman, gano'n naman talaga ang loose gravel, madulas naman talaga loose gravel. So maybe it's a matter of riding, how you ride the tires. Probably, hindi ko alam, hindi naman ako expert rider, hindi naman ako magaling na rider. So baka yung nagsasabi na pangit yung off-road capabilities nito, masyadong nag-expect ng meron pa nga nagsabi na road tires daw talaga to na nagpapanggap o naka-disguise na parang adventure tires. I don't see this as an adventure tire. Sa tingin ko nga, hindi rin itong magandang ilagay sa isang bike na gagamitin 50% of the time sa adventure riding or trail riding. Although yung pangalan niya is Trail Max, pero nakalagay mixed tour. So tingnan natin. Only time will tell. Ang gawa natin siguro to ng another review kapag nakapag-break-in ako sa Twisties sa Marilaki. Gawa natin ng isa pang review kapag nakapag-long ride ako naman sa highway. So dalawang scenarios yun. Isang Twisties mountain road, tapos isang highway cruising, and then hopefully makapag-ride tayo ng umuulan para matest natin yung kanyang wet weather grip. Sabi nila maayos daw ang grip nito sa basa. Ayan, tingnan natin, masarap to kapag basa. So for now, dyan muna kayo. Pupuntahan ko muna ng kaibigan ko at magpapalibre ako ng kape kasi ako ay birthday ko na yan. Thank you so much for watching. Have a good day everyone. Ride safely.